nagtudlo sa speaking in tongues, expert sila kay wa sila kasulay. Ang mga naga-speak in tongues, dili sila doctrinally equipped. Sa akong mga nahinabo, nakaila og na-experience, wa ko kabalo nganong naing nato to. Meaning, no, ang imong experience speaks louder, no, kaysa doctrine. Accordingly, no, ang Pentecost gingon sa Ginoo is wait to the day of Pentecost. Hulaton ang adlaw sa Pentecost. Unsa may hulaton sa adlaw sa Pentecost? Acts chapter 1, ingon dito sa verse 5, pag-abot sa day of Pentecost, ingon si Christ sa verse 5, for John truly baptized you with water, meaning na-baptize na sa water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So, naay promise pag-abot sa adlaw sa Pentecost. Ang Ginoo, God is the God of order. Dili po siya pataka. And we don't know why, nganong yung iyang itunong sa day of Pentecost. Okay? So that is why gitawag tag Pentecostal. No? Gikuha ang pangalan sa atong fellowship sa word Pentecostal, it's because ang atong experience is from the day of Pentecost. Then, so, ingon ba dito, wait. Kanang word nga wait, that is 10 days. Okay? Take note ha. Kanang pag-ingon ni Christ, ika 30 days na. Ika 40 days na siya. Kay 40 days, si Christ, human siya namatay, nabanhaw siya, naapa sa 40 days nga naglakaw-lakaw sa yuta. So, kana nga ika 40 days, gisulti niya na kay padulong niya sa langit. Mauna siya katong naka-witness ang 500 nga nisaka siya sa langit. Pag ingon niya wait, 10 days, hulaton daw ang 10 days. Okay? So, atong gisgutan, unsa ng day of Pentecost. Acts chapter 2 verse 1, when the day of Pentecost had fully come. So, meaning, kanang word nga had fully come, sa Acts chapter 1, 10 days, pag-abot niya sa fully come, ika 50 days, kaya ang word nga day, kaya ang word nga penti means 50, no? So, pag-abot niya, no, ingon diha sa verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit. That is the origin, no? Kung sa COVID pa na, o sa katong gira sa Marawi, ang tawag nila na ground zero. Wa ko kabalo, anong na ground zero? Means origin. So, they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with new tongues. So we are, kumbaga, give na to where it all started and how it all started. So, ingon dito, wait, that is 10 days, and then, pag-abot sa day of Pentecost, nanaog ang balang spirito. So, day of Pentecost, no? Pentecost, according sa Leviticus chapter 23, gi-explain ni Christ, it is a sacred assembly. Sacred, meaning sa Old Testament, naanay Pentecost festival. Sa ato, no? Kadayawan, August 16, sa Cebu, sinulog, wa ko kabaloon sa pizza ato ilang sinulog. Sa ato, sa Old Testament time, gitawag siya Pentecost because Pente means 50. Okay? Pag-abot sa day of Pentecost, katong nanaog ang balang espiritu, no? According sa Leviticus 23, festival of weeks na siya, gitawag na siya Shavuot. Okay? So 7 weeks means 49, pag ika 50 days, nahimong sum up celebration kay the law was given, ang Torah gihatag. So, meaning, nagkausa nga celebration ang Pentecost. Old Testament practice, regular na sila nga nag-celebrate og Pentecost. Okay? So, ang law was given at the same time. At the same time, kay namatay si Christ, Passover man, pagka 50 days, mauputo siya ang ika-58, no, gikan sa iyang pagkamatay, mao na ang iyang resurrection. So, during sa iyang resurrection, the Holy Spirit was given. So, fulfillment gid siya, no? So, ang 50, gibase siya
ika-50 nga adlaw gikan sa Passover, no? Ang Passover katong Exodus chapter 12 nga kumbaga ultimate judgment sa Ginoo nga ang tanang kamuglangan mamatay kung ang ilang purtahan wala gipahiran og dugo. So, mao to ang 400 years of slavery sa mga Israelites. Gusto sa Ginoo nga giset free ta mo after 400 years sa kamot ti Parao. Ang door is a symbol of your deliverance because after that day, ingon ang Ginoo sa Leviticus 23, katong adlaw nga gipagawas na tamo, i-celebrate ninyo to as a sacred festival. So mo nang gitawag siya og Pentecost kay ika-50th day gikan atong nagpahid sila dugo sa pultahan. Ang tawag ato Passover. Okay? So klaro kaayo nganong gitawag tag Pentecostal. Klaro na ba? Diha gikuha ang word Pentecostal. So kung mag-fill up mo og birth certificate, ang inyong ibutang dili born again, dili Christian, no? Dili unsay tawag ana? Unsa pa? Pentecostal ang ato ang overall assembly nga gitawag. So pag abot sa 50th day of resurrection, ang apostle sa Acts chapter 2, no, nag-gather sila, di ba, na mga Grigo, lain-laing mga tribo, nagtapok sila kay festival man to, daghan magdayo, daghan maglain-laing tribo nang adto dito kay ang mga Hudiyo nang adto na sa laing lugar, nangaminyo na, katag-katag na sila. Ingon ang Ginoo, pag abot sa Pentecost day, day of Pentecost, magtapok mo tanan, pag abot sa balaang espiritu, uy, ilunggot sa bakano, nagkasinabtanay man sila tanan tungod sa Holy Ghost experience, tungod sa baptism of the Holy Spirit. So, this time, nakasabot na ta unsay background nganong naantay speak in tongues. Klaro ba? So kasabot na taron, nganong naay lain-laing murag Latin dire, mauna siya ang experience. No? So kung maka-experience ka ni, lahi biya tong na-experience nimo nga nakasabot ka, lahi po tong nagsabay-sabay ka. Okay? Maset free ta sa parental faith, no? Ang imong gituuhan ni sabay lang kasi imong ginikanan, dili siya saving faith. Maset free ta sa traditional faith, dili siya faith sa kadaghanan, kundi personal nga experience. So kung nakasabot na kaani karon, therefore kandidato ka nga maka-experience sa Holy Ghost baptism. Okay? So padayon ta. So ang question, nganong ang ubang fellowship, basin duulan mo, basin istoryahan mo, Bible studyhan mo, katawan mo, nyaingnon mo, kanang inyong speak in tongues, gikan na sa yawa. Nangabag-o, atong kinabuhi, nagikan na noon sa yawa. Mubag-o day kinabuhi ang yawa. No? Halos tanang ga speak in tongues, nangabag-o ang kinabuhi. Okay? Imposible pod kaayo. So, naiduha ka buok view, no, nga nagatuo o wala nagatuo. Gigamit ni siyang word nga cessationist o continuationist kay nagatuo man gyud na sila, no? Methodist, Baptist, kaning mga Lutherans, Wesleyan, daghan kay na sila, no? Dili ang word nga di mutuo na sila. Kaya lang, they believe that the tongue has ceased. Naundang na. The very reason is that they believe that it exists, but humana. Okay? So, usually, ang Baptist, gitawag siya og cessationist, no? Cease, from the word cease. Gitawag sila cessationist kay kanang word nga contending, meaning imong gi-fight. Okay. So, sa ato pa, they believe nga ang divine healing, tuluman to, no? Divine healing, prophecy, miracle, and speaking in tongues, naundang na sa modern era. Okay? Pasabot, karong panahon na, naundang na. Okay? So, ang tawag sa mga dili mutuo sa speak in tongues, unsay tawag sa ilaha? Cessationist. Okay? Ingnon ba nga, mga cessationist ba mo? Ingnon ba unsa na?
No? Kita, Pentecost, ang tawag sa tua, continuationist. Nganong gitawag ta continuationist? Because we believe kato nga experience, healing, miracle, prophetic, prophecy, speaking in tongues, continue to operate. So, kita ni, nag-continue ta. Now, while studying this subject, no, sa gikangon ko na, I grow up as a Baptist. Dugay kay ko na speak in tongues, kay na-contaminate ang akong mind, nga every time maka-speak in tongue ka, it's from the devil. And for that reason, daghan kaayo hangtod karon kanang word nga na-contaminate ka, naging na-poison gani ka, nga lisod kaayo ito o bisag na baptize ako speak in tongues, di gyapon ko mo speak in tongues, kaya nga naman, kaya nagunahuna ko, di ako rani, dili na ni sa Ginoo. Gusto na ko kanang muhigda lang ko ba niya, mukalit lang ka ulbo lang kalit, nga murag di ko kakontrol. It's because naanay poison sa imong mind. But by understanding, magkaroon ka og kanang enthusiasm ba nga, Lord, I want that Holy Ghost. Amen? Kanang magkaroon kag fire ba, kanang contending for the Holy Ghost. Natay mga references dia which ato po nang isgutan karon, no? Naka-detail man na. Kanang 1 Corinthians 12, Romans 12 og Ephesians chapter 4, mga giftings na nga naa sa church, okay? So, padayon ta. So, mo ni ang reference, ha? 1 Corinthians chapter 13 verse 8 to 10, no? Nga additional ni nga dugang ni sa akong gi-share last time, okay? But whether there be prophecies, they shall fail. So ang prophecy ma-fail, okay? Whether there be tongues, they shall cease. Klaro no? Nga sa Bible ang tongues moundang daw. Whether there be knowledge, kanang mag-give of prophecy, mag-interpret, maghatag og knowledge, it shall vanish away. Daw, ang basis is that when that which is perfect is come, kanang word nga perfect, kung mulakaw, mukayab na si Jesus Christ, okay? Ingon dito, which is in part be done away. So this is the basis nganong wala na nila gi-continue. Okay, para sila ha, it is already done. Okay. So, ang cessationists believe that the gift of tongue has ceased. Cease means wala na nakapadayon. Kaya ang purpose is only a confirmatory word of God. Kaya wala pa may Bible, kana siya ang nahimong basihan. Ingon dito, before there was a written scripture. Okay, according sa mga Bible scholar. Nanawag jud kog mga Bible scholar ani. Gi-confirm nako ang ilang belief. Okay? So, speaking in tongues was one of the confirmatory gift. To confirm, validation. Validate nga, tinuod ang Ginoo, nanaog na gyud ang Ginoo. Kaya ang mga Hudiyo, hangtod karon wa paghapon ito nga Misaya niabot na. Okay. So, another is the gift of tongue is a sign given to authenticate that the gospel until the Bible was complete. Ngunang pinaka-basis. Every time makastorya tag mga Bible scholar, ang ilang word, before the Bible. Ang speak in tongues was a confirmatory, was a validating evidence, no, authenticating to the gospel before the Bible. Kung ang Bible makomplete na, then ang speak in tongues muundang na. So karon na naman ang Bible, ang basihan karon dili na ang kaning mga speaking gifts, mga gift of tongues. Okay? So ilang gibasyan ang word when the perfect which is perfect is come. Grabe no? Tungod lang ana no, grabe ang mga Bible scholar gidaginot gyud. Pero wa gyud nasulat sa Bible nga ang gift muundang na, gi-interpret lang na. Okay? Hallelujah. So, akong giunahuna, kung ang basihan sa Bible times, how long, kani sa Google ko ni gikuha, how long after Jesus died was the Bible written? Dili printed, written pa lang. So according to them, no, ang speak in tongues ni undang pag-abot na sa Bible. So,
ug atong sabton, when was that? Kanus aman tong when the perfect has come. Kung mayon ta og after Jesus' death, ang New Testament, kanus aman siya nasulat. Okay? So a period of 40 years separates the death of Jesus Christ from the writing of the gospel. So, according, wa pa may na mga tao nangamatay naman, wa pa may recorder, wala pa may mga history book sa unang panahon. Ang gigamit nila marites raman, no? Pasapasa nga storya. So imagine, after Jesus' death, 40 years pa nasulat ang gospel. Okay? Another, no? The gift of the apostle has not necessarily ceased. Therefore, the gift of tongue has not necessarily ceased. So, wa pagyud siya na undang antud karon. Even if the gift has been withdrawn, no? Okay? Pero naagihapon siya naga-exist. Kaya ang word nga perfection, according to them, no? Sa tua, no, hangtod na nga mubalik ang Ginoo. Para sila, hangtod nga mubayaw na ang Ginoo. Pero para sa tua, kanang word nga perfection, hangtod na nga mubalik ang Ginoo. Meaning, no, nag-continue pagid siya hangtod karon. Mauna nga daghan gyapon karon nga naga-experience og speaking in tongues. Daghan gyapon ka experience. Ang uban, actually, katong new convert pa ko sa TC, ang akong katapad, natulo niya iyang pustiso. Kaya ako man tong follow-up, ako man tong decision card. Siya, nasa duwa ka buk ngipon sa tubangan, natulo niya. Nako, sige lang kay, malibang rana nimo. Kaya ang akong gibasihan, si Ate Joyce, no, igsoon sa kong asawa, kay natulon po niya iyang pustiso. Sige lang, patay naman to, no? Ningon sa boot, na problema dyan ko, kay pag-speak in tongues niya, natulon niya iyang pustiso. Unya, pagkabuntag, iukay niya iyang tae, nakuha niya iyang pustiso. Medyo load-load gamay. Mahal man daw kay porcelain. So, meaning, you cannot control it. Di mo makontrol. And that is an experience. So, nag-goal ko, kay ako siyang follow-up, ako pa siyang gisundo, ako pa siyang gihatod, bisita, naka-speak in tongues. So, pagka-speak in tongues niya, tapad ni, out of control gid siya. Grabe. Muna, ang problema niya, natulo niya yung posisyon, ingon ko, naara na lagi, ugma, inigkalibang ni mo, ukaya lang kay inana po sa akong, friend. No? So, mauna siya, no, nga, lisod kayo i-deny nga ang speaking in tongues na undang na, nagpadayon yun hangtod karon. No? I do believe, dagan sa inyo diri, dagang background, no? Naabot mo diri, gikan mo sa, no, appreciate po natong mga Baptist, no? Kay sila rabe mo survive sa mga bukid-bukid. Ang mga Baptist baya, dagang kay mga no, si Pastor Art is my a Bible scholar. He is my best friend all the time. Tanan akong question siya nagatubag. Karon ga church plant baya gihapon siya, no? Friend na ni Pastor Tony, friend na ni Pastor Ken, no? Para siya as a Bible scholar teacher, no, diya sa seminary. Nagabilib siya, but according sa iyang wala na nila gina-practice. He is a Southern Baptist, no? So, dagan siyang mga church plants sa mga bukid-bukid. Kita, di ta ka-survive sa bukid-bukid. Ngano di man ta ka-survive? Self-supporting man ta. Di man sila self-supporting, naaman sila yung mga lahi nga way. Okay? So, at least, nagamit po nila ang ilang gift. Okay? So, there is nothing stated about the gift is being only temporary. Dili mabasa sa Bible nga ang gift is temporary. Tanang doctrinal book, no? In fact, na ako, no? Na ako'y all sources nga ang speaking in tongues is na stop na. Ako nagitong ipalabay, ingon akong asawa, magamit na nimo. Kaya nga naman, grabe nga teaching, nga di nagid siya gamiton karon. Nya, mapuiso na nga akong utok muna nga, di na ko ginabasa, pero nakita nako no, nga tanang nagatuo nga ang speaking tongues na undang na patay ang church. Hello? Kamo, akay mo ka-explore, no? Ang church nga wala nagapractice og speaking in tongues is a dead church. Sorry lang ha.
Ang point ako diri nga word nga dead church no is fire insurance na lang gid ang gi-maintain para na lang gid di maimpierno, no? Pero moadto ka, walay evangelism, walay brand new souls. Mark my word. Mo gini akong observation. Do di na ko pwede itanan, no? Salamat sa mga active nga leader. Naamang gyapon ang key sa pastor, no? Pero mostly 99% nga wala ka speaking in tongues. Wala kayo'y brand new souls. Tanaw na yung mga Pentecostal. Grabe. No? Nay sa Facebook karon nagwalis kalsada, mga bayot, mga Katoliko, sobra raman pod kayo, no? No? Pero ang boldness because of the speaking in tongues. We need wisdom. Wa lang itong mag-guide sa insaktong pastor. Okay? Padayon ta kaya ang atong time. Now, basihan na to ni, ha? Kung ang speaking in tongues na undang before the Bible, ang pangutana, kano saan nagsugod ang Bible? After death, no, 40 years, no, ganina sa itong gingon, ang written pa lang, di pa printed. Kano saan nagsugod ang printing press? Wala pa ang Thesaurus printing press atong panahon na. Wa pa maprinta ang Bible. Unya, wala pa social media. Giyon sa man pag-spread sa Word of God. Okay? So makita nimo nga almost isa ka century pa ay nasulat ang Bible. So therefore, ang speaking in tongues nag-exist pa dahil after Christ's death. Okay? Accordingly, no, confirmatory man siya. Okay, instead sa Bible, speaking in tongues is the replacement. Siya ang authentication sa Word of God. Nga ang imong giwali tinuod, ang imong gi-preach nga Christ tinuod, kay patay naman si Christ. No, ang basihan nga naay kaluwasan tinuod because of the healing, no? Muna nang wa na sila healing karon, no? Because of the speaking in tongues. But the truth is, no, most of them wala gyud ka experience ana. And wa gyud ko nagmahay nga naluwas ko sa Pentecostal church. Amen. Buhi kanunay. Buhi sa kanunay. Hallelujah. Okay. Now, 1 Corinthians chapter 14 verse 39. Nowhere stated in the Bible that the gift of tongues was temporary. Kabalo mo nga nung gi-share ko ni? Kay daghan magud sa tuwa diri nay background sa old fellowship nga nabutang silang mind, no? Nga nalang sila diri kay ginasal fellowship pero wala na sila goal to experience. Okay? Dapat ma-break ta, no? Gitawag ta na siya strongholds, no? The religion of the past. Nga kana nga stronghold nagahold sa imo nga ang Holy Spirit di kalihok sa imo. Dugay kay ko nabaptay, sultian ta mo. Si Brother Arnold Manlangit namin sa TC, si Pastor Mark, grabing explain so grabe di ko mabaptize. Si Arnold Manlangit naminaw lang, nagampo sa kilid, naka-speak in tongues pertin yung kurata. So, naka-speak in tongues ko. Nakadungog lang siya sa among gistoryahan. Nag-share lang ko about sa speaking in tongues. Ako wa na baptize, siya ang nabaptize. Okay? So, grabe, no? This is an experience. And, ingon si Paul sa 1 Corinthians 14 verse 9, no? Therefore, my brothers and sisters, be eager to prophecy and do not forbid speaking in tongues. Ayog unda nga. Do not forbid. Dili daw na nato idili. Sa Bisaya na, ayaw idili, ayaw palunga, ipadayon. Okay? Nowhere in that New Testament nga ang speaking tongues is only temporary. Di mo na mabasa. Okay? Kaya for them, it's a temporary practice. To the contrary, no, giingna ni Paul ang taga-Corinthians not to forbid. Ikatulo, the gift was only temporary, then dili nato na makita directly sa Bible nga temporary lang. Ang nakapa-temporary sila is only the interpretation. Okay? So, 1 Corinthians chapter 14 verse 1 to 5. Mo ato na ta sa highlights. Unsa gyud ang speaking in tongues. Okay? Magsugod-sugod na tayo. At least nakuha na nato ni. Mato din pa ni Paul, no, sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit. Eagerly desire. Kanang word nga eagerly, ayaw undang og pangandoy, no? Unang ingon nga pangarap pa, no?
kanang panganduya, tinguhaa, no? Especially prophecy. Ambot nangandoy pabataan ni. Kanang prophecy diri, kung imong sabdon ang 1 Corinthians 14, this is the gift of interpretation. Okay? Wala kaayoy ga-interpret. Gamay lang ga-interpret sa church, kay gamay lang ang nangandoy. Ngorabag, di ko angayan, ana, di ko para diha. Okay? Ingat dito sa verse 2, for anyone who speak in tongues does not speak to people. Klaro ba? Namina ba ta church? Katong nag-speak in tongues, asa siya nakikstorya? To God. To God. Okay? Indeed, no one understand them. Di ma, astang nag-speak in tongues, wapod kasabot, nga no? Nga nag-speak in tongues ka, ambot, nga no? Naigamayng mystery diha. No? Ako ganahin, kaya pagka-speak in tongues na ako, akong speak in tongues, la 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 la, la 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 la. Uy, unsama na yun. Wa ako ganahin po. Pero, bisa kung saan mo, mag-imaater sa kong baba. No? So, Pastor Kiko pa, nangupyan na lang gani siya. Sa kadugay daw, nangupyan na lang po siya. Pero at least, later on, naka-experience na yun siya. Ang tawag na ito, mysteries. No? They utter mysteries by the Spirit. Ako di ko ka-explain. Ang atong pastor di ka-explain. Mismo sila Paul, wa kasabot. Si Paul, yung pa-explain nun, ingon po siya, mystery. No one understand them. So, ang word ba nila, no? Wa mo mga speak in tongues mo kasabot. Okay? So, ato ning hatagag paglantaw ron, no? But the one who prophecies speak to people. So, katuning na interpretation. For their strengthening, encouraging, and comfort. Tulo. Ang purpose sa speak in tongues kung in public nga na interpretation, strengthening, encouraging, and comfort. Mo din ang Pentecostal, dasig kanunay. No? Anyone who speak in tongues edifies themselves. Okay, una, ato ning pisa-pisahon ta ni ron. Edifies himself. Nay uban ganina, nag-prayer, nag-speak in tongues, para to sa imong self. Okay? But I would rather have you prophecy. But the one who prophesies is greater than the one who speak in tongues unless someone interprets. Pag na-interpretation, dili para sa imong self, para sa church. Okay. So, natay gamayng lantawon diri karon, no? Anyway, ako na lang ni isingit gamay. Ang 19 gifts sa church, Romans 12, 1 Corinthians 12, Ephesians chapter 4, kung basahon ninyo, kanang tanan diha nakasulat, naka-groupings na siya, speaking gifts, serving gifts, and signifying gifts. Ang mga cessationist, nag-undang sa signifying gifts, no? So, ang speaking in tongues is only a gift, no? Ang mga great men sa revival in the old times, nag-praise sila speaking in tongues, pero sila mismo, wala naka-speak in tongues. Ako nang i-share next meeting na, no? So, sa Mark chapter 16, verse 17, ingon si Christ, no? This is a sign to them who believe. Isa sa mga signs sa mga believer, they will speak with new tongues. Meaning, this is not connected to heaven and hell. This is not connected to your salvation. Moral ni kumingking ba, nga kung ang kumingking gamit, makatabang, pero kung maputol ang kumingking, di ko mamatay, buhi, gihapon ko. Ako i-share sa mga pastor Ken. Okay? So, dire na ta. Okay. 1 Corinthians chapter 14, verse 4, akong taga-chance si Pastor Kenneth mo share ani, no? Dahil 3 expression ang gift of tongues, okay? Number 1 is the personal tongue. So, ang atong time is 9:05, napatay 10 minutes. Di na ko ni mahurot siguro tanan karon, no? Then, ma-explain ako taning proof tongue and then prophetic tongue. Gamayng background sa personal tongue. Kaning personal tongue, ang tawag na to ani is the benefit of the individual. Okay. Katong mag-pray sa taas nga mag-speaking in tongues, magtindog diri mag-speak in tongues, mag-altar call mag-speaking in tongues, mag-worship mag-speak in tongues, mao ni siya ang gitawag personal tongue.
Okay? Based na to ni sa 1 Corinthians 14 verse 4. Ingo dito, anyone who speak in tongues edifies themselves. Kanang word nga edifies, gilig-uni mo imong self. Na kay mga kagulana, na kay mga giunauna, na kay mga problema, na kay mga struggles, mag-speak in tongues ka to edify yourselves, no? But to the one who prophecies, no, edifies the church. Katong na interpretation diri para to sa church. Pero kung mag-speak in tongues ka nga ikaw ra isa, para na si mong self, benefit the individual. So, tagaan ako time si Pastor Ken mag-share siyang experience aning word nga personal tongue kung unsa iyang experience nga ma-share po sa to. Pastor Ken. Gusto na lang ko i-clarify kining confusion man god, mag-tongues ba ang tanan? Kaya naman sa actually ngon sa Bible, in the last days I will pour out my spirit. Kano sa man ang last days? 'Di ba sa ulahi. So karon gyud ang pagbuo sa tongues. Dili magsis karon magsugod gyud, no? Ikaduha, natong personal tongue, everyone will speak in tongues by the time na baptize siya. Pero lahi ang gift of tongues sa personal tongue. Pag nag-speak in tongues ka, dili na siya gift of tongues. Mao pay pag-baptize sign na ikaw na baptize. Pero ang gift of tongues katong na mag-worship dire niya kana la magana siya then magstorya rababa shikarada kebo kobo gift of tongue na dili tanan mag-gift na ana kay gubot kayo in church kung ingon nana, no? So na gift of tongue and apoy gift of interpretation. Basically mo na tanan. Okay? Basically, so mo to kung gusto nang i-clear na tanan mag-tongues in terms of baptism, pero dili tanan na gift of tongues. Depende kung i-desire nimo. Kaya na i-desire sa nato para kulang ta, no? O mga interpreters o mag-tongues. Kato lang. Okay. At least karon po ko nakabalo. Karon pa po na ko na ibaluan. Nga ang personal tongue o ang gift of tongue, di parehas. Ang personal tongue, pag na-baptism, tanan is qualified. Actually, nako gi-ready po daan nga subject, no? Pero wala na ako gisingit karon. Now, ang gift of tongues di ay, ikaw ang naay gift nga naay mo interpret. Okay? I-revive na to ang Pentecostal spirit diri sa church, no? Kaya ang uban diri kay hilom-hilom na, no? Ako gibadlong na gani ko, imong inampuan ba? Kinaraan pa din ako ilitok, no? Lord. Pagkawas mo pagka-Pentecostal po diha, no? Usahay dito lang ko sa sakinan, usahay ka nang walay tao, alam niya sigit-sagit. Uy, mo na Pentecostal, no? Buhi ba? Okay, so ang personal tongue, mauna siya ang time nga ang imong self, imong gina-edify. Okay? Mauna ang time nga nag-speak in tongues ka para sa imong self nga i-strengthen mo imong self. And unsa man nga words, no? Si Brother Toby, ako siyang pangutana. Nakutob na remember ko ano ka? Usa ka revival nga naka-speak in tongues siya. Nag-share siya, Dad, naka-speak in tongues ko, Dad. Naku, wa na lagi ko kadungog si mo nag-speak in tongues ron. Naundang na. Kabalo mo nung naundang na, kay naay nakaprogram siyang mind. Gusto na ko mabalik to nga kanang murag ang Holy Spirit, murag kag mapusis gani. Kanang mapusis gani nga murag na pud siya. No? Dili din na nana, no? Isa na sa atong subject ni isgutan. Nga kanang ikaw mismo mo exercise para sa imong self. Okay? Mo na say personal tongue. Oh. So, ang ikaduha is the proof tongue. Another is expression ni siya. Meaning, ang Holy Spirit, lahi og flow, lahi og move sa to ang life. Kaning proof tongue, kung inyong ma-remember ang Acts chapter 2, nasa next slides ani, is lahi nga tribo nagkasinabtanay sila. It's because kato designed to siya as evidence, no? Ingon dito sa 1 Corinthians verse 22 chapter 14, therefore tongues are a sign not to those who believe but to the unbelievers. Katong day of Pentecost nagdayo ang lain nga tribo na mga Grigo, Hudiyo, nagkatapok-tapok sila during sa speak in tongues. Na-prove nila nga na ang Holy Ghost kay nakasulti siya sa dili niya pinulungan. Ang Ilonggo
naka-Chabacano, inana ba, nakasinabot sila. In fact, naay mga testimony gihapon na karon nga naay mga lain nga race, Indian, mga unsa na nga tribo dira, Swedish, muanhi sa church niya during sa speak in tongues, wala, may message para siya. So that is what we call approved tongue, okay, which is rare. And ang prophetic tongue, mao ni siya ang gingon ni Pastor Ken, no? Nga naa kay gift that somebody will interpret. Nag-challenge si Pastor Ken, mo desire daw ta. Nganong mo desire ta? Kay gamay na lang ang interpreter diri sa church. Kabalo mo ang Ginoo, no? Naga-move via siya according via in response to your will, no? Dili via siya controller, dili siya manipulator, no? Si Christ nga atong Ginoo ever since nianhi siya. Every time na siya gustong plano sa isa ka tao, iyang gina-challenge to follow. Wa niya gi-challenge, nga gipamugos. So, it's up to you. You have to ask. Matod pa ni Paul, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 1, desire, eagerly desire. So, ang personal tongue requires interpretation, okay? Understood by no one but God. So, sa personal tongue, ang uban sa inyo hadri, during sa prayer, nag-speak in tongues sila lang, balik ko na ko, clear kaayo sa Bible. Understood by no one but God. Mismo ikaw, wa ka kasabot. Dili kinahanglan masabtan para ka mag-speak in tongues. Ayaw ibutang sa imong una-una nga wala na ni karon. Kay once imo nang ibutang sa imong una-una, daghang kang dili ma-experience sa gahom sa Dios. Daghang kang dili masulayan sa gahom sa Dios. No? Before ako, limited kay ko ma-speak in tongues. Limited kay ko kay nakaprogram pa sa kuha ang akong old religion. Pero sa dihang na-discover na ako, makabisita kog mga churches, maka-revival kog mga churches, ang mga pastor kulang kahibalo, dili mga bright, dili edukado, pero ang ilang church, grabing revival. Pero sa akong mga church na bisitaan nga mga ang pastor na inahuman, mga bright, Ginoo ko way kinabuhi ang church. Dila na ko ilitok. No? Kaya nga naman, because they are not dependent on the Holy Ghost. Okay? So, that is why we need to experience personal tongue. Okay? Magsayog yun mo, kay magbaptism kita sa Holy Ghost. Kinala, maka-experience yun ang uban. Ang uban na palong na. Katong word nga sis, the tongue has ceased, according sa lang interpretation, naundang na. Pero para sa kuha, naundang na tungod kay. Naundang na tungod kay, wa na nimo gi-exercise. Okay? So, ang proof tongue is, a proof tongue is understood by the unbeliever. Katong gi-explain ganina. No? Confirmatory para sa uban. Nga, na yung mga gatherings sa Acts chapter 2, naka-interpret ang lain-laing pinulungan. Ang prophetic tongue is, during sa altar call, nagapanghitabo. Muni siya katong, at least 2 or 3 nga naay mag-interpret. It requires interpreter. So, during sa altar call, after sa preaching ni Pastor Frank, naay mag-speak in tongues isa, usay musapaw ang isa, ang tawag ana, the gift of tongues. No? So meaning, na kay gift, sensitive ka sa lihok sa Holy Spirit. No? Once sensitive ka sa lihok sa Holy Spirit, pag naay utterance, according sa Spirit nga gihatag sa Ginoo si mo, muna ingon si Pastor Kiko, ayaw nyo ngi. Di ba? Maka-remember mo, maingon si Pastor Frank, ayaw pog ngi. Kay sometimes, ang uban, mahadlok ta. Hala, basig, ako lang ni. Then, muna nga, dapat ta ma-open ang atong mind. Dapat, makabaluta sa truth. Because ayaw i-quench ang Holy Spirit. Ayaw siya, ayaw i-grieve. Kanang word nga grieve, ang Holy Spirit na sa imong sulod, unya, naay gustong isulti, di nimo ipagawas. Ang uban diri na gift of interpretation. During sa speak in tongues, naay message sa imong mind in connection to the preaching. Pero imong gi-grieve, basin, napoy, di na ako isulti ang ngalan, nakapugong po siya, kaya nga naman, pag-interpret sa isa ka pastor na to dire, natukan man. Ningon po siya, tukan ginuubay. Di mayong influence. No? Dili na siya ingnana. Wa nang pasabot natukan because
channel lang ang tao. No? He is just relying, kumbaga, he is just expressing according sa gihatag sa message sa Ginoo siyang mind. No? Sometimes gani ang nag-interpret, ma-divert, kinahadlok siya. Murag si Peter ba? Pagka-realize niya, naunlod siya. Kay we are, napata sa atong sinful nature. Just follow the lead of the Holy Spirit. Okay? So, muna nga, importante kayo masabtan taning speaking in tongues. Soban. Okay. Pastor Tony, na-share. After sa altar call, naay usab uban ma-move emotionally, usahay magtang sila, which usahay akong gina-define as murag personal tongues na lang. Dili gyud siya prophecy. But sometimes, mu labaw sila, mu kuayo sila, mu hilak lang. How do we deal with that? Naatay gitawag sa Pentecostal nga extremist, no? kanang extreme ba, beyond normal, mo ni meaning sa extremist. Karon nga gitudluan man ta karon, ayaw padala sa imong emotion, ha? Kaya ang Pentecostal emotional baya kayo. And kabalo baya ta nga sometimes ang utterance is leading sa Holy Spirit and kabalo po ta leading sa flesh. There are times leading siya sa flesh. Magbantay ta na. Remember, it's only a gift pero dili nato siya i-abuse. Amen. Manindog ta.